Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Hindi natin pwedeng mahalin ang sabay, ang sanlibutan at ang Diyos. Pag minahal mo ang sanlibutan, hindi mo iniibig ang Diyos. Pag inibig mo ang Diyos, iiwan mo ang sanlibutan. Magandang umaga po sa bawat isa. Kamusta po kayo? Okay po ba kayo? Medyo malamig po yung panahon, pero sana hindi po kayo nilalamig. Maaaring po natin palakpakan ang ating Panginoon. So, praise God po. So, mga kapatid, tayo po ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral patungkol sa ating tema na intimacy with God. At tayo po, kung di ako nagkakamali, nasa 7th linggo na ng ating pag-aaral ng intimacy with God. And this morning, ay nais kong sabihin sa inyo na ang Diyos ay may napakagandang plano sa bawat isa sa atin. Amen ba? Sabihin mo sa katabi mo, ang Diyos ay may magandang plano para sa iyo. Magandang plano ang Diyos. Ano ba kung anong plano ng Diyos sa inyo? Dito sa lupa, nais ng Diyos na bigyan ka ng isang buhay na ganap at isang buhay na kasiyasiya. Nais kang bigyan ng Diyos ng isang buhay na punong-puno ng kagalakan dito sa lupa. Amen? At pagdating naman sa langit, nais niya na bigyan ka ng buhay na walang hanggan. So, hindi gusto ng Diyos na mamatay ka muna bago ka maging masaya. Dito pa lang sa lupa, nais na ng Diyos na ikaw o tayo ay maging masaya. Pero, para maganap ang plano ng Diyos, kailangan natin mamili kung sino ang ating iibigin. At yan po yung ating pamagat. Who are we going to love? Are we going to love the world? Or are we going to love the Lord? Sino ang ating iibigin? Ang iibigin ba natin ay ang mundo? O ang sanlibutan? O ang ating bang iibigin ay ang Diyos, ang ating Ama? Ngayon sa 1 John chapter 2, verse 15 hanggang 17. Unang Juan, kabanatang 2, mga talatang 15 hanggang 17. At ganito po ang sinasabi. Huwag ninyong iibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundo ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan nito, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Tayo po ay saglit na manalangin, aming Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Sa umaga nito, kami po ay nagpapasalamat na ibinahulog po kami sa iyong bahay sambahan. Sa kabila po ng ulan, sa kabila po ng aming mga sitwasyon, dinala mo po kami dito upang sama-sama sumamba sa iyo, upang kami po ay sama-sama mag-aaral ng mga salita. Panginoon, ang dalangin po namin sa inyo, habang kami po ay nanginginig ng iyong mensahe, habang kami po ay nanginginig ng mga salita. Hayaan po na ang salita mo ay makapasok sa aming puso, sa aming isip. Maunawaan po namin ito at magbigay po sa amin ito ng encouragement na maging intimate po kami sa inyo. Panginoon, since ang pinag-aaralan po namin ng intimacy, maunawaan po namin ito ng maayos at magkaroon po kami ng malalim at mabungang pagkikipag-unasin sa inyo. Nawa ang aming pakikipag-ibigan sa inyo ay mas naging mayabong pa dahil ng Diyos. Lord God, itapon po ako sa likod ng iniwanan, hindi po ako dapat tumayo sa harapan. Subalit, inibabuhay ko, Panginoon, ibabuhay ko sa salita sa mga anak, ang tinig ko ang kanilang marinig, hindi ang aking tinig. Kausapin mo po sila sa pamamagitan ng mga salita, ikaw lang matanghal, ikaw lang mahayag, Panginoon. Gamitin mo po ako ngayong umaga, binigyan ko ng mga paa, upang lalo pang tumakita ang iyong marangal na pangalan. Kung aming
sakop na nadaan sa inyo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Palapang po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Mga kapatid, sabi po ng isang Bible scholar, I think si Albert Manscom, sabi nito, ang sabi po niya, you must use your love and then maintain your choice. You love either the world or the Father, but not both. At dyan po sinasabi ni Albert Parker, kahit kasigan, doon sa talata po na ating binasa, hindi ka pwedeng magmahal ng dalawa. Isa lang ang pwede mong mahalin. Mamimili ka. It's either mamahalin mo yung sanlibutan. By the way, pagawanan ko natin yung sanlibutan. Yung sanlibutan, hindi lang ito tumutuloy sa mundong ito. Tumutuloy ito sa mga lugar na ginagalawan mo. Yung sanlibutan ay tumutuloy sa mga bagay na naghihiwalay sa iyo sa Diyos. So, either mamahalin mo yung sanlibutan o yung mundo, o mamahalin mo ang Diyos. Hindi pwede mo sila pareho mahalin. Pipili ka lang ng isa. Sabi ko yan, you love either the world or the Father, but not both. Hindi po pareho pwede mo silang mahalin. I think in Matthew chapter 6, verse 25, sabi po ni Jesus, walang aliging makakapaglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Sapagkat iibigin mo ang isa at kapuputan ng ikalawa. Mamahalin mo ng tapat ang isa at kamumihan ang ikalawa. Pagpilikuran mo ng tapat ang isa at tahamakin ang ikalawa. Mga kapatid, hindi natin pwedeng mahalin ng sabay ang sanlibutan at ang Diyos. Pag minahal mo ang sanlibutan, hindi mo iniibig ang Diyos. Pag inibig mo ang Diyos, iiwan mo ang sanlibutan. So, isa lang yung pipiliin mo. Isa lang yung kailangan natin piliin. Again, sabi ko ng isang Nathan, Jay, salamat, Jay. Love for God and love for the world cannot coexist. Ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa sanlibutan ay hindi pwedeng magsama. Lagi itong magkalaban. Ang sanlibutan ay palaging laban sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos, samantalang ang mga bagay na may kinalaman sa Diyos ay palaging laban sa mga bagay na nasa sanlibutan. Love for God and love for the world cannot coexist. Hindi ito pwedeng magsama. Mamimili ka lang ng isa. Ang tanong, why must we not love the world? Bakit hindi natin dapat ibigin ang sanlibutan? Una, because the world cannot give through happiness. Ang sanlibutan ay hindi makakapagbigay sa atin ng tunay na kagalakan. Hindi ito kayang ibigay ang tunay na kagalakan. Probably, we know who Solomon is. Lahat po tayo siguro. Kaya kilala si Haring Solomon. Si Haring Solomon po ay mayroon ng lahat ng bagay na maaaring ibigay ng sanlibutan. Yung lahat ng bagay dito sa mundo, meron siya. Kung pag-uusapan po natin ay kayamanan, in terms of wealth, King Solomon was very, very, very wealthy. Ang sabi po ng aklat ng unang mga hari, kabanatang 10, talatang 14, ang gintong dumarating kay Solomon taon-taon ay 23,310 kilo. Sige nyo, no? 23 tons
23,310 kilos. Ibig sabihin nun, mahigit 3 toneladang hinglo ang dumarating sa kanya taon-taon. Ibig sabihin, napakayaman niya. No, sobra-sobra yung kanyang kayamanan. Pero masaya ba siya? Well, pag binasa niyo po yung aklat ng mga ngaral, ang unang-una yung sasabihin ay walang halaga. Ang lahat ng bagay ay walang halaga. Siguro, mayaman niya siya, pero wala naman siyang power, wala naman siyang kapangyarihan. Pero in terms of power, ang sabi po ng Bible, King Solomon was very, very powerful. Tignan po natin yung unang mga hari, kabanatang 4, talatang 21 at 24. Napasailalim sa kaharian Solomon ang lahat ng kaharian mula sa ilog Euphrates hanggang sa lupain ng mga Palisteo hanggang sa Egypto. Nagbabayad sila ng buwis at naglilingkod sa kanya habang siya'y nabubuhay. Sakop niya ang lahat ng lupain sa kunduran ng ilog Euphrates buhat sa Tiksa hanggang sa Gaza at nagpapasakot sa kanya ang lahat ng hari ng kanluran ng ilog, kaya walang gumagambala sa kanyang kaharian. So, tingnan po natin yung kapangyarihan niya, Haring Solomon. Lahat ng kaharian doon sa kanyang lugar, sakop niya. Siya yung kinikilalang pinakamataas sa mga hari sa lugar na yun. Lahat ng hari sa lugar niya na nasasakupan niya, sumusunod sa kanya. Ganun siya ka-powerful. Ganun katindi yung kapangyarihan niya. Mayaman, makapangyarihan, siguro okay na. Mayaman na, makapangyarihan pa. Baka naman hindi sikat. Pero sabi nga ng Biblia, in terms of fame, King Solomon was so famous. Sikat na sikat siya. 1 Kings, chapter 4, verse 34, ang sabi po yan, dinadayo siya ng mga hari sa buong daigdig upang mahilig sa kanyang karunungan. Pinapupunta rin sa kanya ang maraming mga tao upang siya'y mapakinggan. So, kasi lahat ng tao sa buong mundo pumunta sa kanya para mapakinggan siya. Lahat ng tao nakikinig sa kanya. Ganun siya kasikat. Marami sa atin, pasikat lang, pero hindi naman sikat. Ito, sobra. Sikat na sikat talaga siya ng panahon niya. In 1 Kings chapter 10 verse 1, ang sabi po diyan, nabalitaan ng reyna ng Seba ang katanyagan ni Solomon, kaya nagsadya siya upang subukin ito sa pamamagitan ng mahihirap na katanungan. So, tignan niyo po kung gaano ka-famous si King Solomon. Lahat ng sikat na tao, lahat ng kilalang tao, lahat ng mga pangyayang tao, kilala siya at nagpupunta sa kanya para nakinig sa kanya. Pero masaya ba siya? Hindi. Sabi pa rin niya, meaningless, utterly meaningless. Everything is meaningless. Sikat, mayaman, makapangyarihan, talino, baka naman walang asawa. Tingnan natin. In terms of relationship, King Solomon has, parang wala lang naman. King Solomon has 8,000 wives. Walang-wala, 1,000 lang yung asawa niya. Sabi po ng aklat ng unang mga hari, kabanatang 11, talatang 3, ang mga asawa niya mula sa mga hari ay 700 at ang kanya namang mga asawang lingkod ay 300. Bahala na kayo mag-add, 700 plus 300, ilan? 1,000, di ba? Words of wisdom, King Solomon was very wise. Sa aklat po ng unang hari, mga kabanatang 4, talatang 20 hanggang 30, ang sabi po diyan, walang kapantay ang katalinuhan at karunungan na ipinagaloob ni Yahweh kay Solomon. Walang katulad ang kanyang kaalaman. Ito ay higit sa karunungan ng lahat ng mga matatalino tao sa silangan sa buong Ehipto. Isipin nga, no? Lahat ito meron si Solomon. Pero sa lahat ng ito, ang sabi niya sa aklat ng mga ngaral, 38 times niyang sinabi, walang halaga, walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Paulit-ulit niya sinabi, itong mga to, wala ito.
Actually, nung sinulat ko yung aklat, nung itinala, meron din silang satin doon eh. Yung mga hari, nilalagay din kung gano'n sila kayaman. Kung ilan yung kanilang kabayo, ilan yung kanilang karwahe, ilan yung asawa nila, nakakala din yun. Pagkatapos, dun sa ilalim, nakalagay, at ang lahat ng ito ay ipinagbabawal ni Yahweh sa mga hari ng Israel. Kaya pala hindi masaya, dahil lahat ng ginawa niya, bawal. Alam mo tayo, pag pinili natin yung sanlibutan, lahat ng ipinagbabawal ng Diyos, gagawin mo. Pag minahal mo yung sanlibutan, lahat ng ayaw ng Diyos, gagawin mo. Bakit? Kasi nga, ang minamahal mo yung sanlibutan, naaalipin ka ng sanlibutan. Kaya malayo ka na sa Diyos. Malayo na tayo sa Diyos. Pero pag minahal mo yung Diyos, lahat ng ayaw ng sanlibutan, gagawin mo. Bakit? Dahil iniibig mo yung Diyos, siya yung susundin mo. So mamili tayo kasi kung mamahalin natin. Mamahalin ba natin ang sanlibutan? Ang sabi diyan, kung mamahalin mo yung sanlibutan, wala kang maasahan. Dahil ang sanlibutan ay hindi nakakapagbigay ng tunay na kasiyahan. If you try to satisfy your longing by the things of this world, you will fail. And the love of the Father is not. Kung mong pasayahin yung sarili mo yung mga bagay ng sanlibutan na ito, walang mangyayari sa iyo. Ilan na ba sa atin ang napahamak dahil hinabol yung sanlibutan? Sabi ni Paul kay Timothy, I think it's in 1 Timothy chapter 6, sabi po niya, at dahil sa paghahangad na yumaman, marami ang nasa lakot sa paghihirap ng kalooban at napahamak. Dahil ang pag-ibig sa salapi, ang pag-ibig sa sanlibutan, ang pag-ibig sa mga bagay na nandito, iiwalay ka sa Diyos. Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Huwag mong ibigin mo sa sanlibutan. Ang ibigin mo ng Diyos. Sa sanlibutan ito, wala tayong mapapala. Pangalawa, why we should not love the world? Because love for the world pushes the love of the Father. Ang sabi ko, if anyone, 1 John chapter 2, verse 17, sabi ko dyan, if anyone loves the world, the love of the Father is not in me. Huwag ninyong iibigin ang sanlibutan o mga bagay na sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Meron po yung dalawang interpretation. Una, posible, sinasabi po dyan, pag inibig mo yung sanlibutan, hindi mo mahal ang Ama. Yung pangalawa naman, kung iniibig mo yung sanlibutan, hindi ka mahal ng Ama. Wala sa iyo ang pag-ibig ng Ama. Hindi kanya minamahal. Therefore, if the love of the Father is not in us, sabi ko, if the love of God is not in us, we have no peace, wala kang kapayapaan, wala kang kabanalan, at wala kang kaligtasan. Kung iniibig mo yung sanlibutan, wala sa iyo ang pag-ibig ng Ama, so hindi ka maliligtas, hindi ka magiging payapa, hindi ka magiging masaya. Laging may kulang sa buhay mo. Why? Dahil ang laging mong hinahangad ay yung bagay sa sanlibutan. Sabi ko, kung iniibig mo ang sanlibutan, ang mga bagay ng sanlibutan, wala ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Hindi kanya mahal. Alam niyo ba kung anong isa sa mga pinaka-nakakatakot na bagay? Ako ba naniniwala na ang kaligtasan na hindi nawawala? Amen mo ba? Amen mo. Naniniwala ba kayo doon? Na ang kaligtasan hindi nawawala? Pero, ang katibayan na tayo ay ligtas ay minamahal natin ang Ama. Siya lagi yung ating pinipilit. Kung meron tayong pagpipilian, palagi natin pipiliin ng Diyos. Mamimili ka. Boyfriend mo o Diyos,
ang Diyos. Gadget mo ang Diyos. Ang pipiliin mo ay ang Diyos. Girlfriend mo ang Diyos. Ang pipiliin mo ay ang Diyos. Minsan nga, asawa mo o ang Diyos, sino pipiliin mo? Sino pipiliin nyo? Wow! Sabi, pipiliin yung Diyos. Amen ba? Diyos ang pipiliin natin. Pero, pag pinigin na tayo ng asawa natin, kasi pastor, nagagalit yung asawa ko eh. Kaya hindi ako nakapunta eh. No? Walang magbabantay sa anak ko eh. Pero pinipili natin yung Diyos. Alam nyo, pag pinili mo yung Diyos, you should be willing to sacrifice everything dahil mahal mo yung Diyos. Amen ba? Amen. At ako po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil nandito kayong lahat. Isipin nyo, ang dami yung sinakripisyo para makarating dito. Amen ba? Umuulan, may COVID, pero nandito kayo pa. Yan po yung nagpapakita na mahal natin yung Diyos. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. At dahil mahal niyo yung Diyos, syempre, may blessing sa inyo. Kung ano yun, Diyos na nakakaalam o pinagtanong sa akin, kung naalam niyo. Anyway, sabi ko dyan, si Haring Solomon, hindi siya nakatagpo ng kasiyahan dahil hinibig niya ang sanlibutan. Kapag inibig mo natin ang sanlibutan, ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa atin, so therefore wala tayong kapayapaan at wala tayong kasiyahan. Ang tanong, ano ang mga palatandaan na minamahal natin sa sanlibutan? What are the symptoms that we love the world? Una, what are the symptoms that we love the world? Number one, when we boast above ourselves. Kapag ang pinagbabalaki mo ay ang sarili mo. Kapag isang ako dyan, ginawa ko to, akong gumawa nito. No? Sa halip, ang ipagmalaki mo ay ang Diyos. Ang pinagbabalaki mo ay ang sarili mo. Kapag nakasentro ka lang sa sarili mo, kapag masyado yung pagmamahalaga mo sa sarili mo, ibig sabihin nun, ang minamahal mo ay ang sanlibutan at hindi ang Diyos. Pangalawa, when we give too much value for the world, kapag sobra-sobra din yung pagpapahalaga natin sa mga bagay ng sanlibutan, kapag pinagpapalit mo na yung Diyos sa mga bagay ng sanlibutan, pag pinagpapalit mo yung Diyos sa trabaho mo, may panahon ka naman para dumalo, may panahon ka naman para maglingkod, pero hindi mo naman yung trabaho mo, hindi mo naman yung mga bagay na material. Minsan nga, mas pinapahalagahan pa natin yung mga bagay ng mundo ito kaysa sa Diyos. So madalas, pinapahalagahan pa natin yung mga bagay ng mundo ito kaysa sa Diyos. That's not intimacy with God. That's intimacy with the Lord. No? Pangatlo, pang-apat, when we prioritize the world. Sabi, una, pag pinapahalagahan mo yung sanlibutan. Pangalawa, kapag inuuna mo yung sanlibutan. Mga kapatid, aminin, sino dito ang pagkagising? Cellphone agad, Facebook agad, Messenger agad. Sino yun? Magbago na tayo. Sino sa atin dito yung 2 oras nakababad sa cellphone, pero 2 minuto lang nagbabasa ng mga. Sino sa atin yung nakababad sa telebisyon, nakababad sa bawal ng judgmental, pero ilang minuto lang nagpe-pray? Mga kapatid, kapag inuuna natin ang mga bagay ng sanlibutan, ibig sabihin, hindi natin mahal ang Diyos. And sabi din po dyan, when our love for God has grown cold and weak, kapag ang pag-ibig mo sa Diyos ay malamig na at nanghihina na, ibig sabihin mo, inuuna mo na yung sanlibutan. Ang minamahal mo na yung sanlibutan.
hindi na yung Diyos. So, huwag po natin ibigin ng sanlibutan. Mapapahamak po tayo. Bakit po natin kailangan ibigin ng Diyos? Why must we love God? Letter A, because only God can give us true happiness. Ang Diyos lang ang pwedeng magbigay sa atin ng tunay na kagalakan. Hindi po natin makikita sa sanlibutan. Mga awit, 103, verse 5. Sabi po dyan, sa sarili ang dulot niya'y kasiyahan habang buhay, kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, at tulad ng sa akin ang taglay kong kalakasan. Ang sabi ko dyan, ang ibibigay ng Diyos ay kasiyahan habang buhay. Hindi mo ibig sabihin na wala ng problema. Pero kahit na may problema, nandiyan yung Diyos. Hindi yung solusyon ang hinahanap natin. Kaya nung sinabi ni Pastor, ang hinahanap natin yung Diyos. Dahil pagkasama mo ang Diyos, lahat ng problema, kaya natin pagtagumpayan. Amen ba? Romans chapter 8, sabi po doon, we are more than conquerors. Tayo ay higit pa sa mapagtagumpay. Sabi ko sa mga preceding verses, Romans chapter 8, hindi ko kakamali. Sino ang makikipaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Kamatayan ba? Pag-ibig ba? Kahubalan ba? Tabak ba? Sabi ko, hindi. Ang lahat ng ito ay kayang-kaya nating pagtagumpayan. Yung problema mo na kinakaharap mo ngayon, kapag kasama mo ang Diyos, mapapagtagumpayan mo yan. Amen mo ba? Sino po sa atin dito may problema? Lahat po tayo meron? At dahil kasama natin ang Diyos, lahat tayo magtatagumpay. Amen po ba? Dahil kasama natin ang Diyos, ang problema yung pagkaalam natin, hindi tayo mabibigo, hindi papayag ang Diyos na yung kanyang mga anak na sinasamahan niya ay mabibigo. Sigurado ang pangako ng Diyos. Sabi po ng Bible, ang Diyos na nangako sa atin ay tapat at anuman ang kanyang pinangako sa atin ay kanyang gagawin. Nangako siya ng katagumpayan, bibigyan niya tayo ng katagumpayan. Pero, mahalin mo siya. Kung hindi mo siya minamahal, anong katagumpayan ang bibigay sa inyo ng Diyos? Maging intimate ka sa Kanya. Kung hindi tayo intimate sa Diyos, mabibigo tayo. Pero kung mahal natin siya at intimate tayo sa Kanya, sigurado yung ating katagumpayan. Bakit? Sabi ko yan, bakit natin dapat mahalin ng Diyos? We must love God because God loves us. Mahalin mo yung Diyos kasi mahal ka niya. At ang totoo nun, ang Diyos ang unang nagmahal sa'yo. Amen ba? Hindi natin kayang mahalin ng Diyos dahil tayo makasalanan. Sabi po ng Romans chapter 8, verse 10, hanggang 18, walang muluwid, wala kayong isa, walang umahanap sa Diyos, at dati nagpagsama at tubis na nagdas. Ang kanilang bibig ay punong-puno ng pagmumura, puno ng masalik na salita. Hindi na alam at ang kapayapaan. Ang pagkatakot sa Diyos ay walang umaw sa kanilang puso. So, in that sense, sinasabi ni Paul, hindi natin kaya mahalin ng Diyos ang tayo na. Kaya mo na kung mahalin ng Diyos, kaya mo na kayang mahalin ng Diyos dahil minahal ka muna niya. Amen ba? Amen. Isipin mo, no? Yung pag-ibig ng Diyos ang tawag ko doon sa agape love. Unconditional love. Ibig sabihin, hindi ka minahal ng Diyos kasi mabait ka. Hindi ka minahal ng Diyos kasi panasimba ka. Minahal ka ng Diyos dahil mapagmahal talaga siya. At mapalad tayo na narito ngayon dahil naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos. Amen ba? Ang mga pinagdaanan, mahal tayo ng Diyos. At patuloy niya tayo mamahalin. Lalo na, kung mamahalin natin siya at magiging intimate tayo sa Kanya. Mga kapatid, napakadakila ng ating pag-ibig ng Diyos sa atin. Why? Dahil namatay ang ating Panginoong Jesus. Kailan? Nung tayo makasalanan pa. Sabi po ng Romans chapter 5 verse 8, ipinataman ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na mamatay si Kristo
makasalanan. Sige ba yung pag-ibig ng Diyos sa atin? Napakadakila. Iniligtas niya tayo sa kaparusahan dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Sa halip na tayo yung dapat tumanggap ng pahusay ang kanyang anak. Sa halip na tayo yung tumanggap ng 39 lashes, ang tumanggap nun ay yung kanyang anak, ang ating Panginoon. Sabi po ng Bible, siya na walang kasalanan ay naging kasalanan upang tubusin tayo na nasa ilalim ng kasalanan. So, in that sense, pinakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin. Hindi lang niya tayo minahal, hindi iniligtas niya tayo. Mga kapatid, ang sabi ko, sa Romans chapter 3, verse 11, walang nakaunawa, walang nagalit sa Diyos, ang lahat ay binis ng landas at nagpakasama, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Subalit sa kabila mo ng ating mga pagsuway, no? Sa kabila ng mga karumihan natin, iniibig pa rin tayo ng Diyos. Minamahal pa rin niya tayo. Pag minahal mo yung Diyos, anong mangyayari? Anong pagpapala ang ating natatanggap? Mga kapatid, pag minahal natin yung Diyos, tatanggap tayo ng buhay na walang hanggan. Sabi ko ng 1 John chapter 2, verse 17, the world is passing away and also its lust, but the one who does the will of God lives forever. Sabi, ang mundong ito ay lilipas, mawawala. Subalit, ang mga nagmamahal sa Diyos, ang mga sumusunod sa kanyang kalooban, ay mabubuhay magpakailanman. Mga kapatid, yung tibasin natin sa Panginoon, hindi lang tayo ito binabago. Ang ating pagmamahal sa Diyos, hindi lang binabago yung ating character, hindi lang binabago yung ating buhay, hindi lang binabago yung ating pagkatao. Yung ating pag-ibig sa Panginoon, tinitiyak din ito yung ating kaligtasan. Sinisigurado ng Biblia, sinisigurado ng Diyos na lahat ng mamamahal sa Kanya ay ililigtas niya. Amen ba? Amen. Kung nais po natin ng buhay na walang hanggan, kung nais natin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, ang kailangan lamang po natin gawin, ang kailangan po natin gawin ay mahalin ng Diyos at sundin ang kanyang mga pinagpupulis. Ang kailangan natin gawin ay manampalataya, magsisi sa ating mga kasalanan, at sundin ang lahat ng pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Mahalin natin siya na nagmahal sa atin. Mahalin natin ang Diyos, maging intimate tayo sa Kanya. Maging seryoso tayo sa pag-ibig sa ating Diyos dahil ang Diyos ay seryoso sa pag-ibig niya sa iyo. Yung pag-ibig ng Diyos sa iyo ay sobrang seryoso na siya na walang kasalanan ang tumanggap ng lahat ng parusa na dapat sana tayo tatanggap. Ganun siya kaseryoso. Pero tayo, seryoso tayo sa ating pagiging pagrelasyon sa Diyos. Mga kapatid, kung nais mong maging seryoso sa Panginoon ngayon, naangayahan kita na tumayo.